Ikawalong kabanata ng Wanted Caregiver. Ngumiti si Neil. Nakatitig din ito sa dalaga. "Did I pass your scrutiny?" Tanong nito. Hindi maikakaila ang pagka-amuse sa tinig. Nag-blush si Weng. Na-realize niya na napatagal ang pag-stare niya rito. At naka-over pa rin ang palad nito para makipagkamay. Lumunok muna si Weng. Nervyos na nervyos siya. At kahit gusto niyang sabihin sa sarili na hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang kaba niya, pagsisinungaling iyon. Batid niya kung bakit parang hilo ang pulso niya sa paghahabol lang tumibok. "Can we shake hands another time?" Anang dalaga. Minwestra na marumi ang mga kamay niya. "You should wear gloves," sabi ni Neil. "I will, next time. I just couldn't find the gloves and I'm sorry if I stared." Medyo nagbaba si Weng ng tingin. Nahihiya siya. "I was surprised, that's all," aniya pa. "Surprised at what?" tanong ni Neil. Muling nagtaas ng tingin ang dalaga. Sinalubong ang mga mata ng amo. Expressive dark brown na mga mata na tila nanunukso ng aakit, ng aalok. Sasabihin niya sana na sorpresa siya sa gandang lalaki nito. He also looked so young. Parang hindi ito ang ama ng dalawang batang aalagaan niya. Hindi ito mukhang tatay. Pero syempre, hindi yun sinabi ni Weng. Sa halip, ang sinabi niya, "It's still very early." 5:30 lang noon ng umaga. "I didn't think you'll be up at this time." I was surprised myself to hear someone stirring in the kitchen at this time. Nakangiting sabi ni Neil. "So, I checked, and here you are, cleaning last night's mess at this time, which you didn't have to do. I have a housemaid that comes 3 times a week." Ngumiti rin si Weng. Shyly. Nabawasan na ang pagkabog sa kanyang dibdib, pero konti lang. Aniya, "I don't mind doing this. It's okay." Ilang saglit siyang tiningnan ni Neil. Ewan ni Weng kung ano ang nasa isip nito. Pero maya-maya, sabi nito, "You can spend the day unpacking and sorting out your stuff. You still need rest." "I feel well rested now, thanks," sabi ni Weng. "It really is up to you," sabi ni Neil uli. "I will take the kids to school today. Then I'll be back and we will talk. Is that okay?" Tumango na lang si Weng. Tatalikod na sana si Neil nang may maalala itong itanong. Muli itong humarap sa dalaga. Sabi nito, "By the way, how was your trip?" "Good, I suppose," sagot ni Weng. "That was my first plane trip, so I have no point of comparison. But thanks for asking. And thank you for the welcome note." Natiyak ni Weng habang nag-uusap sila na ito ang sumulat niyon. "I appreciate it, Mr. Mortimer." "Call me Neil, please," sabi ng kanyang employer. "Okay, Neil," sabi naman ni Weng. May sasabihin pa sana ito pero nagbago ang isip ni Neil. Nito, "See you later then." Pagkalinis sa stove top, bumalik muna si Weng sa kanyang bedroom. Naglabas siya ng isusuot. Mabilis na naligo at muling bumaba sa kusina.
Mag-aasikaso siya ng breakfast para sa kanyang mga alaga. Pati na rin siyempre ang aalmusalin ni Neil. Kahit sinabi ng huli na mag-asikaso muna siya ng pag-aayos ng mga personal na gamit, ibig ni Weng na simulan na ang ipinaroon niya, ang magtrabaho, ang alagaan ang 2 anak ni Neil. Kusang nagkahugis ang ngiti sa mga labi ni Weng. In fact, gusto niyang kiligin. Para nilaro lang niya sa kanyang isip ang matangkad na amo na malapad ang balikat. May mga mata na kasasalamin ng sincerity. Kahit may day-old beard ito at gulo-gulo ang buhok na dark brown din. At kahit nakapadyama lang, hindi iyon nakabawas sa charm nito. Feeling ni Weng, kahit ano pa ang suot ni Neil, mananatili ang tindi ng pang-akit nito sa kanya. Isa-isa niyang binuksan ang cupboards. Ibig niyang alamin kung saan-saan kukunin ng mga bagay na kakailanganin niya sa paghahanda ng breakfast. Sa 2 months na ipinaghintay niya na ma-process ang work visa niya sa tanggapan ng Citizenship and Immigration Canada, pinag-usapan nila ni Noreen hindi lang ang mga katungkulan niya pagdating sa Edmonton. Nag-fax din ito sa kanya ng listahan ng everyday na aktibidades ng 2 bata. Nakalista rin kung ano-ano ang kinakain ng 2. Breakfast, lunch, dinner. Kaya prepared na si Weng sa schedule na kanyang susundin. Ang kailangan na lang, kabisaduhin niya kung saan nakalagay ang anumang bagay na gagamitin. Pagkaraan ay umakyat siya sa itaas ng bahay para ihanda ang pagpasok sa school ni Kim at Jason. 9 o'clock ang klase ng mga iyon. 8:30 ay dapat na on the way na ang mga ito sa school. 7:45 na noon. Gising na si Kim pero ayaw pang bumangon. Good morning, Kim. Nakangiting bati ni Weng. Come on, rise up and shine. Summer's coming, and it's so nice to get up and go to school. I love summer, bulalas ni Kimberly. Very good, ani Weng. So, let me help you have a quick shower then, Habang nagtutoothbrush si Kim, sinilip naman ni Weng si Jason. Gising na ito. Naghahanap sa drawer ng isusuot. Can I help you, Jason? Tanong ni Weng. No thanks, sagot ng bata. Hindi na umimik si Weng, pero napansin niya kung gaano ka-messy ang bedroom ni Jason. Pati mismong drawer kung saan ito naghahanap ng isusuot ay saksakan ng gulo. Pagka-asiste kay Kim sa paliligo at pagbibihis, naghain na si Weng ng breakfast ng mag-aama. At maya-maya'y heto na si Neil sa komedor. Nag-good morning muna sa kanya si Neil bago sa mga anak. Tumingin si Weng dito when she greeted him back with a smile. Pero muntik na siyang mapatitig uli sa employer. Bagong ligo ito, well-shaved at very smart looking kahit casual ang suot. Gray slacks, checkered blue-gray long-sleeved shirt at navy blue light jacket. Ramdam na ramdam ni Weng ang paghahabulan ng tibok ng puso niya para kay Neil. Why don't you sit with us, Rowena, and have breakfast as well? Yaya ni Neil sa talaga. Thanks, sagot ni Weng.
But I've had an early breakfast, remember? Pagkuway, nagpaalam siya na may gagawin sandali. Totoong may gagawin siya, pero pagdadahilan na rin iyon para makaiwas siya kay Neil. Ayaw niyang mahalata nito na nagka-crush siya rito. Tamang-tamang pagkakain ng mag-aama. Tapos na rin ni Rowena ang minadali niyang gawin. Here, Jason, aniya sa batang lalaki. Hawak niya ang cotton shirt na pinlansya niya. You'd look better with this one, rather than the one you're wearing. Gusot ang suot na shirt ni Jason. Parang iyon ang isinuot nito sa pagtulog sa loob ng 1 linggo. Tumingin lang si Jason kay Weng. Parang ibig nitong tumangging palitan ng suot. Pero tumindig din ito at inabot ang plantsadong shirt. What will you say to Rowena, Jason? Tanong ni Neil sa bata. Thank you. Mahinang sabi ni Jason. Nahihiya. Bahagyang nakayuko. She didn't hear you. Puna ni Kim. It's okay, Kim. Sabi ni Wing, nakangiti. Go ahead, Jason. Go and change. And don't forget to comb your hair, okay? Okay. Thanks, Rowena. Sabi ni Jason, hindi na masyadong mahina sa pagkakataong iyon. Habang nasa paghatid si Neil ng 2 bata, nag-imis sa kusina si Weng. Pagkaraan, sinimulan niyang iligpit ang kama ng 2. Ang bedroom ni Kim ay moderately messy lang. Hindi siya mahihirapang mag-ayos doon. Ang kay Jason, ang gusto niyang imisin ng husto. Abala ang dalaga roon nang tumunog ang telepono. She didn't know what to do for a while. Allowed ba siyang sumagot doon? Como persistent kung sino man ang caller, bumaba na rin siya sa bulwakan. Naroon ang telepono sa dingding sa pagitan ng salas at komedor. Si Jeff ang nasa linya. Nawala sa isip ni Weng na tatawag nga pala ito ng umagang iyon. Nangumusta ito at kahit hindi pa niya nasasagot ang tanong, binanggit nito ang dinner invitation para sa gabing iyon. Oh, I'm not sure I can go, Jeff. Prangkang sagot ni Weng. Why not? Tanong ni Jeff. I came here to work, remember? Sagot naman ng dalaga. It's not fair for me to go out as soon as I arrive. I have not even unpacked my clothes. Did Noreen tell you that? Matabang ang tono ni Jeff. Or did Neil? Noon, narinig ni Weng ang pagpasok ni Neil sa bulwakan. Hindi siya luminga. Basta alam niyang si Neil iyon. Nalanghap niya ang masarap na panlalaking samyo ng kolon nito. Maybe some other time, Jeff, okay? Sabi ni Weng sa telepono. I have things to do. Is Neil there? Yamot na sabi ng kausap sa telepono. I want to speak to him. Alanganing sinabi ni Weng kay Neil na ibig itong kausapin ng bayaw. Kinuha ni Neil ang auditibo. Hello, Jeff? Bati nito sa nasa linya. Matagal-tagal ding nagsalita si Jeff. Pero syempre, hindi iyon narinig ni Weng. Basta nang muling magsalita si Neil, wala na itong kangiti-ngiti sa labi. Ibinaba na nito ang telepono at sabi kay Weng,
Jeff said he will pick you up tonight around 7. Napasimangot si Weng. Nagkasundo ang magbayaw na ilabas siya sa dinner nang hindi man lang siya kinonsulta kung payag siya. Bago niya iyon masabi kay Neil, mabilis na itong tumalikod sa dalaga. Iyon, dear heart, ang eksaktong sandali nang ma-realize kong malabo kong mapag-aralang mahalin din si Jeff. Akala ko kaya ko talaga. That was when I was still in the Philippines. Pero nitong nasa Canada na ako at na-meet ko si Neil, nag-iba ang damdamin at disposisyon ko. May natutuhan akong nababasa ko lang at naririnig ko lang dati sa mga kwento. I think I've fallen in love. Para kay Weng, na dati inuulit-ulit na sabihin na hindi siya interesado sa foreigner, nakakataas ng kilay, ang ngayon ay tila pag-amin niya na she has fallen in love with a foreigner. With Neil, hindi kay Jeff na siyang nagpupursige sa kanyang puso. Pero may pag-asa ba naman kung sakali ang naramdaman ni Weng para kay Neil? Abangan.